Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at ito nga, nabisto na, sekretong matagal nang nakatago. Naku, ano kaya ito mga kababayan? Yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Sir, good afternoon. Kanina So yan mga kababayan, no? Ito, pasadahan po natin ang mga pangyayari, no? Dito po kay President Bongbong Marcos Jr. At ito pong si Secretary Vince Dizon. Nako, mga sikretong nakatago mga kababayan, ngayon po nabubulgar na. Ito, unahin na po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito mga kababayan sa balita, no? Sabi po ni President, or sabi po dito sa Ang Balita ngayon, pamamaga ng bituka dahil sa ano bang pag-pronounce nito mga kabayan? Diverticulitis, ayun. Diverticulitis, maaari umanong mauwi sa pagdurugo sa puwit. Sa wet po mga kabayan. Yan po yung sakit, no? Yan po yung sakit ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Para palang may almoranas itong si President Bongbong Marcos, Bigla ko lang naalala, no? Di ba yung isang vlogger, mga kababayan, mayroon po siyang inilabas, no? Na ito daw si President Bongbong Marcos Jr. ay tinitira sa wet po. Totoo kaya yun? Nagtatanong lang tayo kasi meron din po siyang pinanghahawakan na audio, no? Ng mga pangyayaring yon. So, kayo narinig niyo pa po ba yon? Sino ba yung na yon na kinasuhan nga si yung vlogger, no? Si hindi ko ipaki-comment nga po ng pangalan niya mga kababayan, no? Sikat din, sumikat yun sumikat dahil po sa pagiging kritisismo, no? Against the government, no? At eto nga, bigla ko lang naisip kasi pagdurugo sa puwit, yung ito palang diverticulitis, no? Ay maaari daw mauwi sa pagdurugo mga kababayan ng wet po, ayan. So, samantala, mga kababayan, eto, si President Bongbong Marcos Jr. with Auntie Claire, eto, mukhang nagbobulahan po ang dalawa. Eto, pakinggan po natin to mga kababayan. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nakita daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalin ko na po. Kamusta po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problema. What happened was apparently I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? So yan mga kababayan, ito pala yung kumakalat ngayon na sinasabi na overwork kayo sir Hindi ba muna sinabi ng doktor na mag-hinay-hinay muna? Ito nagtitrending po ito ngayon sa social media, no? Ang tanong, talaga po bang overwork ang ating Pangulo? Mga kababayan? Or stress lang ang Pangulo, no? Sabi niya nga kanina, cause of stress, no? Itong stress talaga, no? Matindi to pag ito ang pumunta sa'yo. Diba? Pag ito ang maranasan mo na stress, nako, talagang bibigay ka mga kababayan. Presidente nga bumigay na no? Dahil po sa stress. Bakit kaya stress ang ating Pangulo? Dahil po ba sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa? No? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Paano naman gagawin yun? Ang dami pa. So, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay yung naman masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. So, wala kaming dapat ipag-alala? Wala? Okay, nag-alala. I'm, the rumors of my death are highly exaggerated.
Rumors of my death, sabi niya, is exaggerated daw. Highly exaggerated. No? Kayo lang pong nagpapakalat ng ganyan no? Wala namang nagsabing dedo na kayo. Ang sabi po sa balita, no, ay na-ospital ang presidente. No? So ayan, ano pong masasabi niyo sa bulahan ng dalawang opisyal ng gobyerno? Ang presidente at ang tagapagsalita niya, no? Bakit niya hindi nagpa-press con, no? O para masagot lahat, para yung iba naman ang makapagtanong. Baka di ba? Yung iba kasi mas magaling magtanong kaysa po kay Yussi Claire Castro. Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan mga kabayan? Just comment down below. At ito yung sekretong matinding sekreto na bulgar mga kabayan. Dahil po pakinggan natin to mga kabayan, patungkol po ito sa Ilocos Norte at pag-iimbestiga ni Secretary Vince Dizon. Ito po mga kabayan, pakinggan po natin to. Nagsusumbong kami sa taong bayan. Pero tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan. Si Rayon Tarpaulin. Wala nang makuhang detalye. Ngayon, etong tulay na ito ay hindi pa tapos. At ang sabi ng aming nakausap na 2024, 2025 ito. Di pa naman ito. So yan mga kabayan, 2024 to 2025, ginawa po ang tulay na yan mga kabayan, at hanggang ngayon hindi hindi tinatapos kasi walang nagtatrabaho mga kabayan, di ba? Ang tanong dito, bakit hindi ito ipinapakita? No? Kasi naglilibot ngayon si Secretary Vince Dizon, di ba? O sa mga kalsada, sa mga tulay, bakit dito kaya hindi pinuntahan ni Secretary Dizon? Dahil ba ito ay baluarte ng Pangulo? At maaaring masangkot ang anak ng Pangulo na si Sandro Marcos? Nagtatanong lang po tayo. Di ba? O alam din po ba ito? Ni Senate Blue Ribbon Chairman Ping Lacson na may ganitong pangyayari sa Ilocos Norte, di ba? Maging ni Mayor Magalong, alam po ba ito? Sila ang puro mag-iimbestiga sa Davao di ba? Sila pong nag-iimbestiga sa Davao, wala naman doong mga ghost project or mga substandard projects. Ito, magiging ghost project na po ito pag hindi natapos mga kababayan. Dito sila dumadaan ngayon. Ang pedestrian o yung mga tao ay nagtsatsaga na dumaan dito. So, makikita nyo na meron ditong footbridge na ginawa. Imbis na yun ang magamit, dito nila sinatsagang maglakad. Ayan. Dito, sa tulay na ito, na pag tinignan mo, kahoy, walang railings, at pwedeng mahulog yung mga kababayan natin dito. So yan mga kababayan, dyan po. Ang pagkakaalam po natin ng isang proyekto mga kababayan na hindi po sinisimulan, hanggat hindi po yan fully budgeted project, di ba? Lahat po ng mga proyekto ng gobyerno, no? Hindi po yan sinisimulan hanggang hindi po parang nakalaan na talaga for talagang finish na, no? Finish na siguro yung project, pero yung budget, pero yung project hindi na finish. Nako po. Kawawa naman po yung ating mga kababayan, tingnan nyo.
tulay na kahoy na lamang po ang kanilang ginagamit. Aray ko po. Saan napunta yung pera dyan? Ha? Malamang sa malamang, binadgetan po yan ng Kongreso. Di ba? So kayo na lang pong bahala dyan mga kabayan kung ano po ang masasabi nyo. Eto, pasadahan din po natin ang video ito mga kabayan. No? Na kung saan, eto naman, Jaime Marcos hindi nagkulang sa kanyang ading. PBBM bumigay na ang katawan. Nako po, eto. Ito po ang commentary and analysis ni Attorney Harry Roque. Pasok. Dahil mga matitindi ang mga balita. Ano ba yung mga balitang yan? Unang-una. Well, kakaiba po na umamin ang Malacanang na nagkaroon daw ng medical assistance ang junior dahil nagkaroon daw siya ng mga discomfort. Ayan na. Kaya naman, nakasaad po yan sa Biblia ha. Ang ating mga katawan ay templo ng Panginoon. At ang mga hindi nag-aalaga sa ating mga katawan na templo ng Panginoon ay pinarurusahan. Sino ba naman kasi nagsabing magbisyo siya? Ayan, dapat sabihin na niya, pinaalalahanan na siya ng kanyang kapatid na siguro panahon na bigyan niya ng prioridad ang kanyang kalusugan. Dahil alam niyo talaga, yung paggamit ng cocaine, kaya po yung pinagbabawal, una-una, dahil yan po ay nakakasira sa ating katawan na templo ng Panginoon. Ano bang nangyari dyan? Ako, siguro po yan ay nahirapan siyang huminga. Isa po yan sa mga side effect na katinga. Pwede rin pong magkaroon ng mga organ failure yan. Now, ayaw natin pagdasal ang masama ang mangyari kay Marcos Jr. Pero alam naman natin na talagang susi o ang solusyon talaga sa ating mga problema ay ang pagkawala niya bilang presidente. Pero ako naman po ay Kristiyano, kaya hindi ko po siya pagdadasal na may mangyari sa kanyang kalusugan. Pero papaalala ko lang po sa kanya na nasa Biblia. At pinost ko po yan sa aking page, no? Sa aking Facebook page, na talagang pinarurusahan ng Panginoon ang mga tao na hindi pinangangalagaan ang kanilang katawan na templo ng Panginoon. So syempre, kung hindi ka naman Kristiyano, kapag inabuso mo yung katawan mo, alam mo namang pinagbabawal dahil nakakasira sa katawan at sa pag-iisip at patuloy ka sa bisyo, talaga ikaw na ang gumawa ng dahilan para masira ang iyong katawan at matigok. Wala nang ibang tao may kasalanan dyan. Hari nawa, wag naman sana mangyari sa kanya yan dahil tayo Kristiyano nga. Pero, kinakailangan talaga gawin na niya yung sinabi ng kanyang ate. Kinakailangan na niya magbitiw sa pwesto, tutukan ng kanyang kalusugan, magparehab nang sa ganun, mapahaba pa ang buhay niya. Alam mo, konti lang naman ang tanda sa akin ng ating bangag na presidente. Ako, ang ninanais ko na lang ngayon, wala na ako ba hinahanap, hindi makita ko sana yung aking apo. At gaya na aking lolo, makita ko na matapos man lang sa kolehiyo ang mga apo ko at mailagay sa tamang buhay yung aking mga apo. Kasi tapos na yung mga anak ko Na-provide ko na yan, napag-aral ko na yan, meron na mamanahin kahit pa paano. Ang gusto ko naman masiguro, yung buhay na tinamasa ko dahil ang lolo ko ay sinigurado na kami magkakaroon ng komportableng buhay, yan din ang mabigay ko sa aking mga apo. Abay, kung ako siya, mag-60 na siya, tututukan ko na lang yan na mapahaba ang buhay nang makita ko mga anak ng aking mga anak. Dahil, alam mo naman, ang katotohanan yan, nung tayo nagkaroon ng anak, masyado tayong busy nagtrabaho. Bagamat ito namang si Marcos Jr., dahil nagtrabaho sa buong buhay niya. Talaga namang meron siyang gintong kutsara sa kanyang bibig. No? Pero, kahit papano, naniniwala naman ako na gaya ng lahat, nais niyang mapipisil-pisil ang mga pisngi ng kanyang mga apo. Kaya po pwede ba, Marcos Jr., sundin mo na si Manang Aimee? Ay nako, sige na, ibigay mo na ang pagiging presidente kay BP Sara. Dahil ikaw, pinili mo naman si BP Sara, hindi lang dahil ikaw ay manggagamit, na alam mo na kinakailangan ng suporta ng Mindanao at Visayas para manalo ka at matalo si Lenny. Pero at the same time, alam mo rin, kaya ni BP Sara ang pagiging presidente. Kung ikaw nga nababangag-bangag, kahit pa paano nakatapos ka na. Naging all-time low nga lang ang balor ng piso na sinyales na walang tiwala ang tao sa iyong pamumuno. Alam mo ba yung balor ng piso, yung balor ng ating stock market, lahat yan sukat kung may tiwala pa ang tao sa iyo. Wala na.
At hayan, bumibigay na nga yung katawan. Bakit mo pa aantayin na matigok ka? Kung ako ikaw, pangalagaan mo na yung katawan mo, gaya ng sinabi ni Manang Aimee. At yun na nga, antayin mo na lang na magkaroon ka ng apo at maging maligaya ka na alagaan yung mga apo. Ano ba bang gugustuhin mo? O, naging presidente ka na. Bagamat yung tatay mo sinuka ng bayan o binigyan ng pagkakataon. Wala, you blew it. Ito naman si Manang Aimee, lahat ginagawa para wag magalit nga ang taong bayan sa pangalan ng Marcos. Well, I don't think she is successful dahil kita mo naman, negative 27 na yung standing sa approval rating. Negative na lahat. Pero pag ikay nagpapatuloy pa, pag pumilit pa na maging presidente, na hayat, bumibigay na katawan mo at matagal nang walang isipan mo, in the first place, not much there. Hello? So yan mga kabayan, may naisip lang po. May naalala lang ako sa sinasabi ni Attorney Harry Roque, no? Bumibigay na po ang katawan. Nako, hindi lang trust rating po ang bumibigay kay President Bongbong Marcos Jr., no? Pati pala katawan bumibigay na. Ayan, kaya dapat magpagaling ka na raw, sabi po ni Presidential Sister Senator Aimee Marcos, no? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Paki-comment na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.